diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si diday ko. diday ko, diday ko. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alaw pagway na nag-alala mo, tama mo ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo and stole, amin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Magandang hapon mga taga Bicolandia. Ayan, mga taga Bicolandia, emphasize yun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa ating live stream, of course. Hapon na naman, nagmerienda na ba kayong lahat? Ako, hindi pa. Ayan. So, magandang hapon ulit sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon, of course, kailangan natin ngayon yan. Of course, tipid din. Diba? Kailangan tayong magtipid sa araw-araw. Ang smart hack dyan para sa budget conscious na mga Pinoy katulad ko. Siyempre,
So, ang dami-dami ngayon natin, di ba? Ang dami-dami nating binabayaran ng mga bills ngayon. Siyempre, nandiyan yung sa kuryente, ilaw, internet, at marami pang iba. Of course, nakadagdag siya yung mga tuition ng ating mga chikiting dahil school days na naman. Ayan, yung mga nasa school ngayon, pagbutihin ang pag-aaral dahil si mami at si daddy ay nagtatrabaho. Ayan, nag-working sila ng maigi para sa atin. So, kailangan matataas ang ating mga grades ngayong SEM, di ba? Lalo na yung mga nakagraduate pa lang, naghahanap na ng trabaho. At of course, yung mga 4th year college na ngayon na magtatapos na din. Nako, tutok-tutok tayo sa paghahanap ng trabaho and of course, sa pag-aaral, ha? Para pumasa, ha? Yan. So ngayon, ang pag-uusapan natin, paano ba tayo makakatipid? Kasi tipid-tipid din ang pag-uusapan natin ngayon. Ramdam niyo ba ang paglipas ng petsa? Anong petsa na nga ba ngayon? Parang kailan lang, nag-payday na tayo. Sumahod na tayo, di ba? Pero, sa totoo lang, heto, kumakamot na naman tayo ng ating mga ulo kasi napapalapit na naman ang pagbabayad ng mga bills. Bills! Ang bilis ng pera, dumadaan lang, di ba? Payday ngayon, bukas wala na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon, ang una nating pag-uusapan, yung mga tinatawag na yung ano ba talaga itong mga food delivery, diba? Pero in fairness, itong mga food delivery na to is nakakatulong sa mga kababayan natin na syempre yung hindi na ayaw nang mahirapang magluto, ayaw na mag-prepare ng meal, pero ang tanong dyan is, nakakatipid ba tayo? Kasi kung kailangan natin magtipid, lalong-lalo na dyan sa pinag-uusapan pa nating food delivery, kailangan talaga naka-budget friendly meal tayo. Talagang naglulutuin natin, diba? For the breakfast, sa dinner, ayan. So, kailangan siguro may pagkain tayo. For example na dyan yung sinigang. Ang sarap, lalo na pag maulan, diba? So, sinigang which is pwedeng sa dalawang meal na. Ayan, uulam na natin yun, di ba? Masarap at may sabaw. So, kasi pag magpapadeliver tayo, syempre, maghihintay tayo ng delivery. Syempre, galing yan sa mga mon, di ba? Pero, to be honest, hindi din tayo dyan, syempre, makakatipid. Kaya, sigurado ko, lalo na yung mga mami natin dyan, kailangan sinigang. Ayan, sa masarap na tanghali lalo na, di ba? So, kailangan, number one factor kasi yan, kailangan talaga kung gusto nating makatipid, is kailangan magluluto tayo ng mga pagkain natin. We have to prepare sa bahay natin, di ba? Eto pa yung pangalawa, add to cart! Kahit si Sir Rick, ang siyong lingkod ay mahilig din dito sa mga add to cart na to, lalo na pag on sale! Nako, napakasarap mag-add to cart. Kaya nga lang, ang problema nitong add to cart, syempre, kailangan natin, of course, busisiin din yung mga items. Kasi minsan, ako din, experience ko na din na nabudol-budol ako sa mga ganitong items. Yung items na napakaganda, very attractive sa picture, very attractive ang kanilang mga marketing strategy, pero pagdating sa'yo, iba naman ang delivery. Diba? So, yung add to cart kasi, kailangan nating pag-isipan din yan. Although kahit mga nakasale siya, syempre, kailangan din nating alamin kung talagang ang presyo ba niya is mura ba talaga yan o on sale ba talaga yan. Kasi mahirap na, lalo na sa mga panahon ngayon. Sayang din ang pera, syempre. And yung mga add to cart natin, ang pinaka-solution dyan kasi ako, to be honest with you, marami din akong order pero ngayon nag-unfollow na ako. Kasi napakahirap. Kasi syempre, yung ano ba to, yung parang pag nakikita mo yung for example, na pag nakita mo dyan sa sa FB natin, yung mga magagandang advertisement nila and of course yung mga items na talagang siguro hindi naman natin kailangan.
kailangan mag-unfollow na tayo, di ba? Kasi napakahirap din talaga naman yan na pag mag-order tayo, pero ang totoo is nahihirapan tayo kung paano saan kaya tayo kukuha na naman pambayad ng that to art, lalo na pag kailangan syempre na magtipid na din tayo ng pagkain para sa mga bills natin na napag-usapan natin kanina. Nako, ayan na. So, kailangan din talagang busisiin natin yung mga items na i-add to cart natin. Pero na lang siguro kung talagang kailangan talaga ng kailangan natin, syempre kailangan ng ating mga kids sa school and then sa bahay, pwede naman tayong mag-add to cart. But we have to make it sure na talagang kailangan natin yan. Ayan, babalik tayo pakatapos lang itong mga ilang paalala. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ng sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Tara na! Lifestyle. Lifestyle! Babalik tayo dito sa Lifestyle Digital Magazine Show. Magandang hapon po sa mga nandyan sa kanilang mga tahanan. And of course, time check muna tayo. It's already 3:17 in the afternoon. Gusto ko lang pong pasalamatan ang General Manager ng ABN-ITV, si Sir G. Alejandro. Kabuluhan, narito na sa CEO ng Daraga Home Depot, Ma'am Marizel Natur. Lifestyle! Of course, ang sa ating butihing Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Co, Mayor Isham Ismael of Legazpi City, Mayor Vic Perete of Daraga Albay. kasama ang Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network ABN-ITV. mga kwentong may saysay at kulay. Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin, yung mga tipid-tipidin. Aray ko po, kailangan talaga nating magtipid, ano? Ayan, so, Lifestyle.
pagpatuloy natin yung pag-uusap natin, aside from add to cart, syempre nandyan din yung mga apps or streaming services na automatic na nagdideduct sa ating mga card or credit card. Ito yung mga monthly subscription. Kailangan talaga nating bantayan din to kasi ingat-ingat din tayo sa pagpipindot sa ating mga cellphone kasi nagde-deduct talaga siya sa mga card natin. Yung nagtitiktok ka, ayan. So, pag mga ganyan, for sure, may deduction yan. So, ingat-ingat din tayo sa paggamit ng ating mga credit cards. And of course, dahil nga kailangan nating magtipid, ano bang dapat nating gawin dyan? Siyempre, kailangan na nating i-cancel yan na mga apps na yan na hindi naman talaga importante sa atin, di ba? So, by all means, talagang makakatipid tayo dyan. Okay? Pag bumibili din tayo, of course, ng mga gamit natin sa bahay, mga gamit natin, of course, na gagamitin sa pang-araw-araw, most especially, of course, sa mga pagkain. Yan, hanap tayo ng mga fresh and leafy vegetables. Yan, yung mga may mga mumura dyan. Ako, nakakabili talaga ako dyan sa Legazpi City Market ng mga murang mga vegetables, pero talaga namang ang presyo is talaga namang murang-mura. Ayan, gusto ko lang shoutout muna tayo sa mga Ibalonian, sa aking mga ate dyan. Maraming salamat sa pagtutok dito sa Lifestyle Digital Magazine. Of course, si Miss Garen Nuida, Miss Girly, Ate Tess, and of course, ang aking mga ex Pure Gold. Ayan, ang aking mga anak sa LZD Mall, Legazpi. Ayan, kumusta po ang mga taga-wholesale department? Maraming salamat po sa pagtutok. And of course, nako Jules, thank you so much. Maraming salamat din sa pagtutok. Ayan, aside from na kailangan natin, of course, magtipid, kailangan din natin na sa pang-araw-araw na gastusin, kailangan pala dapat talaga inililista natin kung ano mga bibilin natin, di ba? Kasi, pagpunta mo sa market, kailangan talaga natin, alam na natin kung ano ang mga bibili natin. Kasi minsan, pag hindi siya nakalista, naku, tiyak yan, may bibilihin ka pang iba, aray ko. Ayan, di ba? So, madadagdagan yan. So, pag sinabing naka-budget yung pera natin, yung mga kailangan lang talaga ang dapat nating bilhin. Nako, kailangan na ang pagtitipid ay hindi lamang yung hindi lamang yung ay sige magtitipid ako ngayon. Ito lang ang bibilin ko, ito lang ang lulutuin ko. Pero minsan, eto na, ang dami nang nakahanda, di ba? Kaya kailangan lalo na syempre sa mga nagpapagod, saludo po ako sa inyo, lalo yung mga nagtatrabaho dyan, na mga mommy and daddy, na 24/7 pa din nga minsan, para lang syempre, madagdagan ang kita para sa ating mga chikiting, di ba? So, kaya kailangan sa pagtitipid po, kailangan din nating mag-ipon. Hindi lang yung pwede din namang ibangko natin, yung iba nating pera, di ba? So, pag nandyan na yung sahod natin, ang payday, 10% of that, pwede nating ihulog sa bangko. Depende din po sa inyo kung paano nyo po yan itatago, pero sure ako na kailangan may 10% kasi 'di ba? Mayroon tayong floating, mayroon tayong syempre yung kung may emergency sa family na kung walang-wala, may makukuhanan tayo, 'di ba? So in fairness sa mga talagang mga conscious na katulad kong Pinoy, conscious na talaga ako ngayon kasi kailangan talagang titirin natin ang pera natin, 'di ba? Kasi ang kailangan lang naman dito is talagang aside from marunong ka magtipid, madiskarte ka din, di ba? Ano ba yung sinasabi na madiskarte ka? Katulad kang ng pagluluto, di ba? Katulad kanina yung sinabi kong sinigang. Ayan, usually kasi sa sinigang masarap, syempre. Ang sarap niya lalo na pag mainit at madaming sabaw. So yan talaga siguro mga dalawang meal na yan na pwede nating pagsaluhan ng ating pamilya. Diba? Tapos, instead of course, yung mga
mga kailangan natin like bread, yung kailangan natin mga utensils, so kailangan isahan na lang talaga ang pagbili natin. Yan. Kasi syempre, yung bread kasi, di ba, i-oven lang naman natin siya, di ba? So, kasi kung bibili tayo, di ba, ng isa-isa or dalawa-dalawa, parang feeling ko hindi talaga tayo makakatipid. So, kailangan one loaf of bread, tapos ano na lang gagawin na lang natin, i-oven natin, siguro makakatipid na tayo dyan. But anyway, yung syempre, meron naman, pero kailangan, usually naman, pag for example, may mga occasions like birthdays, Christmas and everything, ayan talaga, hindi maaalis talaga yan sa Pinoy na kailangan talagang, kailangan may handaan tayo, di ba? Kasi yan naman yung mga celebrations na talagang hinihintay din natin sa pang-araw-araw, di ba? So, yun, yung mga sinasabi nating food delivery, yan, as much as possible, medyo konting, syempre, higpit ng sinturon sa ganyan. Yung add to cart na yan, syempre, yung add to cart is kailangan din natin i-double check yung mga kailangan lang. At kung hindi naman talaga, kailangan talaga natin yung mga i-unfollow, di ba? Ang ating mga accounts para at least hindi na tayo mag-order ng mga items, di ba? And then of course, yung sinasabi natin kanina, yung apps or streaming services na automatic na dinideduct sa atin sa bank account natin or sa ating card. Ayan. So, kailangan po yung mga, yan po is kailangan usapang tipid-tipidin at payo din of course sa inyo. Pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Lahat ng uso at makabuluhan. Bago tayo bumalik, of course, sa ating pinag-uusapan ngayon, eto po, ABN-ITV proudly presents Search for Singing Star Adult Edition. Yan, last July 4, nagkaroon po tayo ng audition dito po sa Alejandro Broadcasting Network. Ayan, so may audition po ulit yung mga talagang magagaling dyan kumanta. Yan, kailangan kayo dito sa ABN-ITV sa July 18, Saturday, 1 p.m. Dito lang po yan sa ABN Building sa Washington Drive, Legazpi City in front of Auto Body Shop. Ayan, yung mga galing dyan kumanta, you are all invited sa July 18, 2026. Last July 4, yung mga nag-audition talaga namang ang gagaling talaga nilang kumanta. Grabe, super, grabe yung mga energy talaga nila at halos lahat sila talaga magagaling kumanta. And of course, aside from the singing contest, ABN-ITV I Am Big Talent Search and Development Program Talent Academy 2026 from 8 years old to 20 years old. Ito naman yung Talent Academy 2026 kung saan mahahasa kayo sa singing, dancing, acting, at marami pang iba kayong matututunan dito sa I Am Big. Ayan, ang audition naman ito is on August 29, 2026. That's Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Ayan. So, don't forget, please like, share, and follow Alejandro Broadcasting Network Incorp. Ayan, balik na tayo sa ating mga pinag-uusapan. Di ba pag sahod, naka-prorate na, di ba? Yung mga bibili natin. Ito para yung sa bill, ito para sa pagkain, ito para sa ganito na mga kailangan, naka-prorate na yung mga babayaran natin. Pero minsan, ano nga ba ang ginagawa natin pag talagang kulang? Ano ba ang ginagawa natin usually pag kulang yung naka-prorate para doon? Kunwari, sa bill. Kasi syempre, given yung pagkain, hindi natin talaga pwede siyang, although nga sabi natin, titipirin natin yung pagkain, pero given na yun, na talagang syempre, kung magluluto ko naman, dapat masarap, di ba? Ngayon,
para sa akin kasi pag ganun, yung for example, ang dami nating babayaran at hindi naman natin talaga kayang isahan lang, mas mabuti talagang next sahod, yun naman ang asikasuhin natin. Ayan. Kasi syempre, di natin kaya di ba? So, sa mga bills naman, di ba? For example, sa ating water and ang ating electricity bill, di ba? 2 receipts can ano. So, dapat, kailangan lang para syempre hindi tayo mawala ng kuryente or tubig, di ba? So, yun, kailangan lang talagang also a decision making na hindi pwede kasi sa ganito na to. I-proporate ko na to sa ganitong babayaran ko. Kasi pag ganun ang style natin, syempre, at least kahit paano, hindi man bayaran lahat, of course, mayroon naman tayong nakaprorate doon. So, the next payday, kailangan na din nating, nating bayaran. Kasi syempre, hindi lang naman kasi yung pagkain, hindi lang naman yung mga kailangan sa bahay, ang mga ating mga pinagkakagastusan, syempre, pumapasok din tayo, of course, sa ating mga trabaho. Ayan, isang tips na din para makatipid na din tayo sa ating budget. Of course, pag pumapasok tayo, minsan talaga nagbabaon ako ng talaga ng lunch. And usually, ang snacks nagbabaon din ako para syempre tipid na. Kasi pag bababa ka pa din at bibili ka, medyo syempre mas costly na talaga din yun naman na pagbibili ka. So, mas maganda kasi pag may baon ka na, di ba? Prepared ka na, hindi ka pa din maiinitan dahil pwede ka kumain sa office if ever payagan, and then syempre of course sa canteen. Ayan. Di ba? So, mga ka-live stream, yung mga tipid tips natin, of course, dito sa tipid day, kailangan lang nating paggusayan or kailangan din nating i-prorate ang mga dapat, kung ano ang mga dapat nating unahin sa pang-araw-araw, di ba? Kasi pag ganyan na hindi natin ma-prorate kung ano ang mga kailangan nating bayaran or kailangan nating bilhin na hanggang dun lang, yan, magkakaproblema tayo dyan. Magpapatong-patong ang ating mga bills, ang babayaran natin, di ba? So, hanggang sa nandun na din tayo doon sa mga, nandun na tayo sa point na parang nahihirapan na din tayo. So, kahit pa konti-konti, syempre kailangan nating pag-ipunan yung mga bagay-bagay na kailangan natin i-settle. Ayan. Informasyon at inspirasyon kasama ang Kasi naman ang pagtitipid ay hindi ito pagkakait sa sarili. mga kwentong may saysay at kulay. Ito, of course, to be prioritized. Hindi ito sa pagtitipid, kundi kailangan nating i-prioritize kung ano ang mga dapat nating i-prioritize na babayaran or nakaset na, diba, na bibilihin natin. Ayan. So, time check ulit tayo. It's already 3:31. Pagkain, negosyo at Rani, salamat. bagay na Alejandro, dapat ang General Manager ng malaman. Lahat ABN-ITD. ng CEO, Daraga Home Depot at Ma'am Marizal Natur. Governor Noel Rosal. Vice Governor Diday Co. Mayor Ismael Isham Legazpi City. Mayor Vic Perete of Daraga Albay. Please follow, like, and share. Magbabalik ulit tayo after the short messages. at inspirasyon. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And
on days when I need a little extra comfort. Hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Ang ABNI-TV at Siritianes na inyong kasama. Ayan, magandang hapon ulit sa inyo. Ayan, ano ba para sa inyo? Ano ba yung mga tipid tips din ninyo? Pero may nag-message na sa akin. Sabi sa akin, private na lang daw. Hi, Zurich, magandang hapon. Private na lang po para sa akin ang generic brands daw. Kasi sabi niya, pag nag-grocery daw siya, yung mga sikat na brand, usually ang mga kinukuha niya dati. Pero ngayon daw, dahil na-realize niya din daw na kailangan daw magtipid-tipid din, ang kinukuha niya daw is yung mga generic brand na din daw. Ayan, tama nga naman yung mga branded dyan sa supermarket, branded na damit, branded na shoes. Kung meron naman talaga dyan na generic brand na pwede naman nating, kasi meron na naman talaga dyan ng mga brand na
Kala mo, makita mo, branded na din talaga siya, di ba? So, tama nga naman. And aside from that, meron pa din siyang shinare. Yung daw ay bahay at utilities. Usually daw, ina-unplug ang appliances kahit patay na ang TV, electric fan o charger, kumakain para nito ng kuryente. Tama, di ba? So, kailangan, for example, tapos na tayo mag-charge. Minsan, nagja-charge pa din tayo. Pinauumagahan natin yung mga charger natin kahit puno na, full charge na ang ating mga cellphone. So, kailangan talaga nating alisin kasi, of course, pag medyo mahirap na din, magkukos din yan syempre ng sunog pag ganyan na pinababayaan natin, di ba? So, very good po. Maraming salamat sa pag-share. Ayaw mo na kasing magpa-shoutout, pero shoutout na lang po sa'yo. Ayan. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong mga tipid-tipid din. Ayan. So, don't forget yung mga generic brands natin, ha? Yung hindi naman kailangan na sikat na mga brand. Yun po, generic brands na lang ang kailangan natin. And of course, yung mga utilities sa bahay natin. I-unplug natin yung mga charger natin. Huwag nang paumagahan yan. Lalo na minsan, di ba, yung kuryente natin, yan, minsan twinkle, twinkle, little star. Siguro may inaayos din naman yung aleko, pero dapat pag ganyan, inaalis na din natin. So, para hindi mag-cause ng anumang harm para sa atin. Ayan, thank you po. Maraming salamat sa pag-share. Ayan, time check. It's already 3:39 in the afternoon. Kumusta po kayo? Comment po kayo kung ano po yung mga tipid-tipid din ninyo dyan. Kung ano yung mga alam yung kailangan pa ding tipirin natin na alam nating kayang-kaya din natin. Okay? Pero bago yan, syempre, iniimbitahan ko po kayo. ABN-ITV proudly presents Search for Singing Star Adult Edition. Ayan. Yung mga magagaling dyang kumanta, ayan, pwede na po kayo magpa-registered. Kailangan lang nakafollow, like, and share tayo kay Alejandro Broadcasting Network. And of course, syempre, sa July 18 po yan, 2026 at around 1 p.m. Saturday po siya. Second audition na po yan kasi last July 4 nagkaroon na po. And masasabi ko lang, ang gagaling talaga ng mga nag-audition last July 4. Congratulations sa inyong lahat. And aside from that, meron pa din tayong isa. There's more. Ang ABN-ITV I Am Big Talent Search and Development Program Talent Academy 2026. Ayan. Kung marunong kayong kumanta din, marunong kayong sumayaw, kumbaga parang full package na kayo, kailangan kayo dito at kailangan yung pumunta dito. Don't forget, sa August 29, 2026, 10 a.m. to syempre, onwards na yan. Syempre, 10 a.m. onwards. And ages 8 years old to 20 years old. Pero syempre, yung 8 years old until 17 years old, kailangan din of course ng parent consent. And of course, yung mga mami na talagang may talent ang kanilang mga anak. Papuntahin nyo po dito, samahan nyo po dito sa ABN-ITV para mag-audition for this. Kasi alam kong they will grow. At alam ko na magugustuhan nila tong ABN-ITV IMB. Ayan. Mga kwentong nagbibigay saya, Balikan natin, of course, ang tipid-tipid din. Grabe yung napag-usapan natin, ano? So, kailangan pala din talaga na dapat every time na may mga bibilihin tayo na hindi naman talaga kailangan. Kasi ngayon, for example, sa social media, ang dami din naman, di ba, ng mga nakapost. Pero, pwede din naman tayong mag-order. Siyempre, pwede din naman tayong magpa-deliver ng mga pagkain. But unless kung talagang kailangan lang. Pero kung hindi naman, kailangan tayong, of course, magluto na lang sa bahay para makatipid tayo. And of course, yung electricity natin, i-unplug para naman, syempre, maiwasan natin yan, na mag-cause ng sunog, syempre. And of course, makakatipid din tayo. Diba? Lalo na yung ref natin, ayan, yung TV natin na hindi naman talaga nanood kasi usually nasa cellphone na, diba? Kahit yung Netflix nandun na din. So,
Basta pag hindi natin kailangan, wag na. And of course, i-unfollow na din natin. I-unfollow din natin yung mga add to cart natin na hindi naman kailangan sa add to cart. Ayan. So, paulit-ulit natin sinasabi kasi syempre, it's also a reminder para sa ating lahat. Kasi ako usually kahit i-remind ako minsan, napa-order pa din ako. Kanina nga may nakita akong ang ganda-ganda talaga ng shirt, pero sabi ko, teka muna, pag-iisipan ko muna. Kasi pag nakita mo talaga yung mga marketing strategy nila, yung mga style ng post nila, talagang magagandahan ka talagang mapapa-order ka, di ba? Kaso minsan pag ganyan may shipping fee pa siya, di ba? So, kung meron lang naman dito sa atin sa local markets natin, dito na lang tayo bumili siguro kasi mga discounts pa din silang binibigay. Ayan. Yung subscription ng ating mga card, syempre, kailangan din natin siya na i-cut na din. Kung hindi naman talaga kailangan kasi babayaran pa yan, di ba? So, we have to cut it. Ayan. Na dapat malaman lahat ng uso at makabuluhan. Kasi syempre, pinaghihirapan natin of course yung ating mga payroll. Pinaghihirapan natin ang ating pera, kaya kailangan alam natin kung paano natin siya syempre saan mapupunta yung mga pera natin, di ba? So yan ang kailangan natin ngayon. Tipid-tipid din talaga. Mga kwentong may saysay at kulay. May tanong dito sa akin, eto ang tanong, Sir Rick, kailangan ba talagang maramihan ng bumili sa palengke? Well, kung siguro kung may karanderiya ka or may karanderiya na sinasabi ko sa iyo, kailangan mo talagang bumili na kasi isahan na lang. Kasi kung paulit-ulit kang pupunta of course ng market, mamamasahe ka, papunta doon, at waste of time na din yun. Imbes nagluluto ka na para sa karinderya mo. Pero kung syempre, depende din sa family nyo, kung maliit lang naman, small family kayo, kailangan syempre yung tama lang. Kasi mahirap din, di ba? Pag na-store yan sa ref ng matagal at hindi niluto, iba na din yung lasa kahit yung karne at isda. So, kailangan pag konti lang kayo, yung tama lang ang bilihin mo syempre. Kahit syempre yung mga nasa groceries natin, yung hindi naman talaga kailangan pa, tipidin natin yung pera natin para at least may maduduko tayo. Ang pinaka-importante dyan may maduduko tayo pag may mga emergency cases na kailangan nating bayaran or kailangan nating bigyang pansin, di ba? Tsaka kailangan daw dapat yung wallet natin, kailangan daw kahit pa paano may, kung walang-wala na kahit 25 cents, kailangan daw mayroon talaga ang wallet natin. Ayan. Kasi for sure, pag hindi na payday, yan na yung mga laman ng wallet natin, di ba? So, yung mga papel na yan, lilipad lang yan kinaumagahan. At wala na yan. Di ba? Minsan nga, hindi na yan 2 araw lang, wala na. Di ba? So, pag may mga business, syempre, kailangan isahan na lang talaga yung pagmamarket. Kailangan din, of course, na yung market mo is alam mo na din yung mga presyo. At dapat, isang tip pa din is kailangan yung suki mo na, yung binibilihan mo para syempre, nagbibigay din sila naman ng mga, sige, eto, ganito na lang ang presyo niya, di ba? So, ibig sabihin, discounts ang pinag-uusapan dyan. Sayang din naman, di ba? 25 cents or 20 pesos is sayang na din nun na pwede nating puntahan, di ba, ng iba nating pangangailangan. So, as much as possible, yun yung pinaka-importante sa atin. Yung pagtitipid naman, hindi yung tinitipid natin yung sarili natin. Kailangan lang may disiplina. At syempre, alam mo dapat kung ano ang ipaprioritize mo. At syempre, kailangan din sa pamimili maging wise ka din, di ba?
wag lang yung bili ng bili. Titingnan mo din naman syempre kung talagang fresh pa ba to. Eto ba'y kailangan din, of course, kailangan pag namimili, one tip din, syempre, kailangan din yung, kailangan i-double check yung expiration date ng mga binibili natin, di ba? Kasi syempre, sayang din naman, although may mga malls, of course, na pag sinauli mo at may resibo, wag wawalain yung resibo kasi para ma-exchange nyo yung items. Kaya so, we have also to be careful pag bumibili tayo, lalo na dyan sa mga supermarkets, sa groceries. Syempre, check natin yung expiration date. Kasi syempre, minsan naka-display na din, na hindi sinasadya. Pero kailangan din nating i-double check. Para syempre, kasi pag pupunta tayo doon naman sa grocery, at ay sasauli natin yung mga binili natin, syempre mamamasahe pa din tayo yan, sakit din sa ulo, di ba? So kailangan yung expirations, kailangan alam natin kung magkano ang presyo, at syempre kung 1 month, after 1 month bibili tayo, alamin natin kung nagtaas yung presyo, di ba? Kasi usually may alam ako talaga, may tita ako na talagang linilista niya yung mga presyo. Eto, ganito yung presyo nito, ganito. Tapos, pag mag-grocery siya after a month, dino-double check niya kung ganun pa din. Kaya minsan, alam niya kung nagtaas talaga yung presyo. Di ba amazing? Kasi ako, hindi ko yun magagawa eh. Kasi ako, tinitingnan ko lang magkano to, kung kailangan ko lang to, kailangan yung expirations. Di ba? Kaya ilan yung carbs dito, total carbs dito, yung mga ganun ang tinitingnan ko. Pero yung ililista ko pa siya, parang napakahirap. Pero talaga may mga pagdating sa pagtitipid talagang may mga conscious talaga na Pinoy. May mga conscious na tao na talagang nililista talaga yung gino-grocery nila, di ba? Kasi number 1 daw, pagpunta nila sa grocery, pag may list ka nga naman ng mga items na bibilin mo, hindi ka na pupunta kung saan-saan pa. Doon ka na pupunta agad sa mga items na bibilihin mo. Second, dino-double check nila yung mga expirations date. Kasi, yun nga, kailangan din naman na ma-double check yun para hindi na maabala or hindi ka na magambala na pupunta ka pa ulit para dun sa pagsauli ng mga items na ibabalik mo, di ba? And aside from that, syempre, yung effort mo na babalik ka pa doon. So, better na talagang ready ka pag bibili ka ng mga ganyan. So, aside from that, makakatipid ka na sa oras, walang masyadong pressure, walang masyadong stress, and of course, yung na-apply mo talaga yung tipid-tipidin. Pero tinanong ko to yung tita ko kung bakit hindi ka ba nahihirapan maglista ng mga ganyan, tapos after a month, pag pupunta ka sa grocery, titingnan mo na naman kung ano. Aba, syempre, sabi niya sa akin, kasi pag ganun daw ang style, nalalaman niya kagad kung tumataas na yung presyo. At pag halimbawa naka-sale naman, malalaman niya kung ilan talaga yung binaba ng sale na yun, di ba? So, very wise talaga ang tita ko niyan. Kaya saludo po ako sa mga, lalo na sa mga Bicolano na talaga namang budget conscious sila. Ayan, kasi talaga as of now, mahirap ang buhay, di ba? So, yung mga bilhin, hindi lang sa mga bilhin, ang dami-dami nating pinagkakagastusan sa araw-araw, di ba? So, nandiyan na din yung pag nagtatrabaho tayo, syempre hindi naman pwede hindi tayo kumain. So, ang tipid-tips ko naman dyan is kailangan magbaon tayo. Ayan. So, maaga lang tayong gumising. Kung alas 7 ang ating pasok, kailangan gumising niya tayo ng mga 5:30 ng umaga, lalo na pag malalayo pa, di ba? Magko-commute ka pa. Ayan. Then, syempre, pag sasakay ka na ng magko-commute ka, i-ready muna kaagad yung pamasahe mo. Huwag ka nang kukuha ng wallet mo kasi baka yan isa pang problema at may stress ka at hindi ka na nga nakatipid, nawala pa yung wallet mo, di ba? So, kailangan nandyan na, hawak mo na yung pamasahe mo, iaabot mo na lang, di ba? So, ganyan yung mga tips na pala na kailangan natin. Ako kasi, minsan, di ko na din alam kung saan ko na nalagay yung wallet, yung mga ganito. So, para ready ka sa lahat ng bagay, di ba, na mangyayari sa labas.
And time check tayo. It's 3:52 in the afternoon. Maraming salamat, Sir G. Alejandro, General Manager of ABN-ITV, CEO of Daraga Home Depot, Ma'am Zel Natur. Hi, Ma'am Zel. Magandang hapon po sa inyo and of course sa mga taga Daraga Home Depot. Governor Noel Rizal, Vice Governor Diday Co, Mayor Isham Ismael of Legazpi City, Mayor Vic Terete of Daraga Albay. Please follow, like, and share. And of course, ang kasama ko ngayon, syempre sa ating technical side, ang ating IT, si Koiz Jonathan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong hapon, mga ka-live stream. And don't forget po huwag niyo pong kalilimutan, I am Big Talent Search and Development Program Talent Academy 2026. That will be on August 29, 2026. Yan po. 10 a.m. onwards, of course, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Dito po sa Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Ayan. So, total, if you have a talent of total package, marunong ka kumanta, sumayaw, mag-acting, modeling, lahat nasa iyo na. Kailangan ka namin dito sa ABN-ITV. I am Big Talent Academy 2026. Sigurado talagang magiging masaya ang journey mo dito sa I Am Big. And of course, ang ating ABN proudly presents Search for Singing Star Adult Edition. Ayan, last July 4 po, yun, nagkaroon na po ng audition 1 p.m. At sinisigurado ko talaga na grabe ang ganda ng mga boses ng nag-audition last July 4. Maraming salamat sa mga pumunta from ABN-ITV and of course sa mga coaches. Maraming salamat po sa inyo. And sa July 18, 2026, Saturday 1 p.m. Ayan, magkakaroon ulit tayo ng audition ng Search for Singing Star Adult Edition dito sa Alejandro Broadcasting Network. Ayan, dito lang po yan sa Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Ayan po, sigurado po, nag-enjoy ako ngayong hapon dahil marami akong natutunan. Siyempre, maraming nag-share, maraming salamat. And of course, yung mga ayaw magpabanggit na talaga namang private na lang daw, nag-share din ng kanilang mga thoughts sa mga tipid-tipid din natin na pinag-usapan ngayon na talaga nang kinapulutan natin ng aral. So, mga kababayan kong Bicolano, yun po talaga ang kailangan natin. Laban lang, and of course, yun po, yung sinasabi natin na yung pagtitipid ay hindi naman po na kailangang tipirin natin or tinitipid natin, kinakawawa natin yung sarili natin, di ba? Ito yung pinaprioritize lang natin kung ano ang mga kailangan na dapat i-priority. Katulad ng mga bills, of course, mga pagkain natin na binibili, yan. So, kailangan lang natin talagang i-priority ko noong kailangan. Pero syempre naman, pag may medyo sumobra naman tayo sa ating mga budget, syempre, of course, kailangan naman nating i-treat ang ating sarili. Ako kasi usually, pag payday, ang ginagawa ko sa sarili ko is talaga namang dinitreat ko yung sarili ko kahit ano na lang dyan. Yan. Pang merienda man dyan o budget meal yan, talagang tinitreat ko para naman maramdaman ko yung salary ko na kinaumagahan, lilipad na siya sa mga bayarin. Ayan. So, kailangan lang po, disiplina din ang kailangan. Kailangan lang din syempre na pag-usayan natin sa ating mga trabaho para dire-diretso. And of course, syempre, aside from trabaho, marami na din po ngayon na talagang nagdi-double job, ano? So, kailangan din nating maghanap, syempre, ng mga income generating na talaga namang makakadagdag. Kaya, sa totoo lang, marami talagang tao ngayon ang, of course, na mga naghahanap din ng trabaho, di ba? Meron na silang trabaho, pero saan kaya makakita ng pwedeng part-time job, di ba? Kasi ako, ganun ako din di ba? Dati, ganun din ako, nagpa-part-time din ako. And may mga company naman na talagang marami po talaga na tumutulong din, of course, sa mga
mga kababayan natin. So, yun nga, diskarte din kailangan, di ba? So, sa pagtitipid, hindi lang naman yung ang kailangan is discipline, of course. Yung kailangan din po talaga na maghanap din tayo ng mga possible na pwede nating magkaroon ng income or income generating. Ayan po. So, eto po si Rick Chanes sa Lifestyle Digital Magazine. I hope marami po tayong natutunan ngayon sa ating discussion. Hanggang sa muli po, ako si Rick Chanes. Antabayan po ang susunod na programa dito sa ABN-ITV. Sir G. Alejandro, Ma'am Zel Natur, maraming salamat. And of course, ang ating sa technical side, si Chris Jonathan, maraming salamat po sa iyo. Sir, saludo po ako sa iyo. And of course, sa ating mga nakasama ngayon, yung mga naka-private na ayaw magpabanggit, maraming salamat po. And of course, yung mga nakikinig, and of course, naka-live streams from Canada, America, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Magandang hapon po at magandang gabi na dyan sa inyo sa Canada. And of course, sa Amerika, maraming salamat sa pakinig dito sa ABN-ITV. Ako po si Rick Chanes. Hanggang sa muli dito sa Lifestyle Digital Magazine Show. Ako po ay magpapaalam muna at babalik sa mga susunod na araw. Magandang hapon and bye-bye! Maraming salamat po.